Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Kenkay, tambalanista since 2011. Sumulat ako sa inyo para humingi ng payo. Pakiramdam ko kasi, favorite ako ni God. Sunod-sunod kasi kung padalan ako ng mga pagsubok. Masasabi kong mabait naman ang mister ko. Sa sobrang bait, ipapakain niya na lang sa amin, ibibigay pa niya sa iba. Ang ending, kami ang kinakapos. Lagi naman siyang may trabaho pero 3 beses na kaming napuputulan ng kuryente. Nung buntis nga ako sa bunso ko, sa tita ko na nga ako humingi ng pampa-check up. Siya na din ang gumastos nung nanganak ako. Nag-breastfeed ako after giving birth. Gusto ko sana ng sabaw para dumami ang gatas ko pero dahil wala, chocolate drink na lang ang pinagtsatsagaan ko. Masyado niya kaming tinitipid sa pera. Kapag aalis, maswerte na kung mag-iiwan siya ng 200. Madalas, 100 lang. Hindi ko alam kung paano pagkakasyahin kasi 4 na lalaki ang anak namin. Ang masaklap, minsan wala pa. Pero kwento ng mga kasama niya sa trabaho, galante daw siya pag sila ang kasama. Sa katunayan, madalas nga daw siya ang sumasagot sa 3 putahing ulam nila kapag tanghalian. Samantalang kami, pinagkakasya sa 100 piso ang buong araw. Nung isang araw umalis siya na walang bigas sa bahay. Wala din kaming pambili ng ulam. Ang sabi niya, bibili lang daw siya ng materyales. Babalik daw siya agad at siya na daw ang bibili ng tanghalian namin. Naghintay kami ng mga anak ko pero hapon na, wala pa siya. Pinapunta ko na lang ang mga anak ko sa lola nila para makakain. Gabi na at nanginginig na ang katawan ko sa gutom pero wala pa din kahit anino niya. Bandang 9:00 ng gabi, pinatanong ko na sa anak ko dun sa kasamahan niya kung nasan ba yung papa nila. Ang sagot ng kasama niya, nandun daw sa tita niya, lasing na lasing. Sa takot ko na baka mag-drive pa uwi ng lasing, sinundo ko at ako na ang nagmaneho ng tricycle pabalik ng bahay. Pagka-uwi namin, siya pa ang galit dahil sinundo ko siya. Nagwawala. Kinuha ulit yung susi ng tricycle at itinakas ang mga anak ko. Kinuha ko pala. Ayan na naman tayo. Nababago talaga yung kwento pag may nakakaligtaan na word. So ulit, take 2. Kinuha ko ulit ang susi ng tricycle at itinakas ang mga anak ko. Umuwi kami sa mama ko. Sa totoo lang tambala, nahihirapan na akong kasama siya pero nagtitiis ako dahil ayoko mawala ng tatay ang mga bata. Tama ba na patuloy ako na magtiis? Gusto ko nang umalis sa sitwasyon ko ngayon pero nagtatalo ang isip at utak ko. Payuhan niyo naman po ako. Ang inyong tambalanista, Kenkay.
Nalala ko yung kalaro ko dati sa probinsya. Keng-Keng yung pangalan niya. Keng-Keng yung pangalan. Oo. Keng-Keng, tawagin mo nga si Keng-Keng. Maglalaro na Oo. kami. So, malamang kapatid niya si Kengkay. Oo. Tapos pinsan nila si King Karot. Sila yan. Magkakadugo. Anyhow, Kengkay. Parang in a way related ito sa kwento kahapon, no, ng Mahiwagang Buhay. So, pakinggan mo na lang yung episode kahapon. Yan. Para less pagod kami. Oo. Charot. Kasi halos pareho lang din naman Halos parehas lang din naman. Ay, baka diba? mamaya may iba pa yung sabihin namin ngayon. Kaya Di parang feeling ko kahapon matalino yung mga words natin. Oo. So, hindi magiging consistent yung payo namin. Diba? Kasi ngayon parang medyo, alam mo na. Friday, Friday utak, sabaw. Malabnaw. Yeah, Pagod na, ganun. kaya nga. So, Kengkay, kindly refer to yesterday's 9 a.m. Tambalan segment. Nandito naman po yun sa Love Radio Manila FB page. Nakapost. Yan. Okay? Oh, Thank tapos you. na. Tapos na. Well, hindi pa naman tapos, Kengkay, para sa inyo at ng mister mo. Sabi nga, 'di ba, the only constant thing in this world is change. Meron tayong mga kakilala na dating bruskong-brusko, naging Becky. Meron tayong kakilala na dating Becky, naging tunay na lalaki, 'di ba? So, yung possibility na magbago yung mister mo, nandun pa rin naman. It's not the end of the game. Hindi pa. Kaya lang, katulad nga na sinabi namin kahapon, mas madali ito kung nag-refer ka na lang sa tambalan kahapon, no? Hintayin na, pwedeng bumalik sa'yo si mister o balikan mo yung mister mo when he is ready to become responsible. Diba? Kasi, ang mahirap sa ganyang klaseng medyo, yung galawan ng mister mo. Feeling ko lang, hindi naman sa judgmental, feeling ko lang, diba? Baka yung kasunod dyan mananakit na. Kasi ang daming kasinungalingan eh. Isipin mo yung pera na tinitipid. Ang laking bagay nun yung tinitipid kayo, tapos pagdating sa office, galante, tatlong putahe. ulap. Diba? Pwede ka namang hindi man libre. Pwede kang siguro, maintindihan natin, magtatlong putahe ka para sa sarili mo, kasi gusto mo yan at kailangan mo sa work mo na malakas ka and all. Pero yung tatlong putahe, nililibre mo sa mga kaopisina mo, ganun ka kagalante, at iniwan mo sa pamilya mo, mag-iina, na 4 na lalaki na ang tatakaw for sure, ay 100 piso. Diba? Meron talaga tayong problema dyan. Tas yung naglalasing, tapos kapag ka sinabihan at sinundo, siya pa yung galit. Wala siya sa zone of being a responsible father and husband. Correct. So para sa akin, ang kasunod nun possibly is manakit na. 'Di ba? Kasi syempre magnanag ka, hihingi ka ng pera, sasabihin mo sa kanya, mag-aaway na kayo. Bakit yung kaopisina, binigyan, kami hindi. Mahal mo pa ba kami, mga ganyan. Magagalit yan. Tama. Tapos mananakit na, di ba? Buti na lang di kayo pa kayo umabot sa ganun. Correct. Kaya yung mga di ba, na napapanood natin. Yung mag-aaway na. Ang dami namin napanood ng mga ganyang klaseng, yun diba? ang susunod. Correct. Saan ka na naman ang galing? Yan, Lasing diba? ka na namang umuwi. Correct. Yung mga anak mo hindi kumakain. Ako, Yan. nanginginig na sa gutom, tapos babatuhin mo ng plato. Tama. Tapos mag-aaway kayo. Siyempre, mananalag siya. Ay, tapos diba? Magaganon siya. Oo, diba? tapos kakanta siya. Hindi ko kayang tanggapin. Diba? So, tapos, diba, binato mo siya ng plato. Oo. Diba? Tapos siya, Tapos yung mga damit, binabato mo rin, isa-isa, pwede diba, naman lahat lumayas na. ka dito. Oo. Isa-isa. Tapos kaya maglalaya siya, pero Oo. kasama yung hanger. Pag Yan. sa maleta, pag nagmamadali, Oo. kasama Oo. yung hanger, ganun. Oo. Diba? Hindi na pinipili, lahat kulay puti. Diba? Iniwan yung blue tsaka green. Ganun yung mga pelikulang napapanood. Tapos ito kasunod dyan. Hindi syempre si lalaki bigla matatauhan. Oo. Sabihin niya na, parang hindi ko na pala kaya pagka umalis ang mga mag-iina ko. Yan. So, ang gagawin niya, itutulak niya. Yan. Sasandal niya sa pader. Oo, Yan, tapos si diba? babae, si Mrs. Oo, papalag ko ginagano, na rin. Oo. sinusuntok ang dibdib, pero wala namang kapuwersa-puwersa. Ayoko na. Ganon. Tapos ikaw, pilit ka niyayakap ng asawa mo, tapos pumapalag ka. Pumapalag ka, tapos hahalikan ka. Tapos Yan. ayaw mo. Yan. Ayaw mo. Tapos mamaya Oo. mag-give in ka din. Typical Pinoy movies, guys. Pinoy telenovela, ganyan. Typical plot twist. Yan. Ganun. So, hindi nalalayo. Na-imagine namin na ganun yung sitwasyon nyo. Kaya ganun kami mag-isip. Kaya yung sinasabi namin, ang kasunod no dyan, posible na may pananakit na.
'Diba? So now that you left, tas syempre nanghihinayang ka, kaya ka nagtatanong kasi parang nagtatalo yung puso't isip mo, ano ba, tama ba to, ayoko naman sa true lalo, ayoko naman mawala ng tatay yung mga anak namin, ganun. I think that it has to be clear to your husband na magpaka-responsable Yes. ina at kasi wala naman difference eh. Umalis ka't hindi, 100 lang yung iniwan. Correct, Umalis ka't hindi, 'di ba? Wala namang pakialam kung uuwi siya na lasing or hindi uuwi kasi lasing na lasing, 'di ba? So what's the diff? Tama, malinaw na na merong kakulangan na sa pagtugon sa kanyang responsibilidad ang iyong asawa. Pero 'di ba sabi nga nila, yung mga expert na, 'di ba, sa buhay may asawa. Lahat naman ng tao may kakulangan. Oo naman. 'Di ba? May Totoo kakulangan yan. sa pagtugon minsan, may kakulangan sa pag-iisip minsan, Totoo. may Sabaw. 'di ba? May ano, May lahat tayo merong kahinaan, meron tayong kakulangan sa sarili na minsan hindi natin maibigay sa asawa natin o sa mga anak natin. Pero dahil sabi nga nila, kaya kayo daw mag-asawa is para punan yung pagkukulang na 'yon. So in this case, paano pupunan yung sa tingin mong pagkukulang ng asawa mo sa pamilya mo? Dapat mo siyang tulungan sa aspetong 'yon. Dapat siguro pag-usapan nyo, teka, medyo irresponsible siya sa ganitong klase ng party. Usisain namin, pag-usapan namin. O bakit hindi ka nagbibigay? Bakit 100 lang nababalitaan ko? Ganito pala yung nangyari sa iyo sa opisina. So napag-usapan nyo ba yung bagay na yun? Baka naman chismis lang kasi ang tinanong mo. Ay, pwede. Yung Tama office ka. mate niya. Mali mo hindi naman pala ganun talaga. Malay mo nung tinanong mo yung office mate, lasing, o kaya Oo. Rudy yung pangalan, 5 silang Rudy sa office. Iba pa rin kinikwento. Oo, posible din. Ganon, pwede din. Correct. O di kayo Kasi lang. hindi first hand. Tama. Pero kasi partner, yung first hand na experience niya is yung naglasing eh. So parang makikita mo lang din dito na may ugali na. Oo, yun talaga yung pagkakataon kasi pinighintay kayo. Sabi niya babalik, magdadala ng tapos ng, yung pala lasing. Oo. Tapos gutom na gutom kayo. Yun talaga sobrang mali talaga yun. Oo, nakalimutan na kayo na parang, teka, may asawa nga pala at mga anak ako na naghihintay sa akin na wala pang bigas sa bahay. May mga pagkukulang, may loopholes, may mga flaws yung mister mo. Pag-usapan nyo yun. Repairable to. Sabi nga namin, di ba sa una, Oo. hindi pa to end of the line. Yes. Hindi pa to end of the game. The only constant thing in this world is change. Correct. So, posible pa yun na maging responsable siyang tatay and responsableng asawa. Diba? And sinabi mo, pick up ko lang partner, yung sinabi mo na pwedeng yung punan mo yung pagkukulang niya. Baka naman it's about time also, kung kaya na mag-work ka rin, mag-work ka rin ng additional para mag-contribute din dun sa budget. Pwede. And katulad nga nung sinabi namin na nung kanina sa unang tambalan na kung hindi mo rin tsatsagain, kunyari, yung kwento ni partner kanina, yung kakilala niyang professional joiner sa mga promo. Oo. Diba? Kung hindi mo rin tsatsagain yung pag-join sa mga promo, katulad maya-maya, magpa-fans ka na tayo. Oo. Diba? Kung hindi mo tsatsagain, hindi ka rin mananalo. Correct. So, katulad ng kunento ko, kung hindi ka magtsatsaga magbenta ng mga damit, katulad ng mga binbenta ko sa dating collection, di ba? Yung mga ganon, hindi ka rin makakakuha ng extra. So Tama. baka it's about time na meron ka rin gawin dun sa part na yon. Kung kaya, kasi Correct. madaling Kung sabihin pwede. madali talaga sabihin partner, sobrang hirap gawin kasi depende sa sitwasyon. Paano kung 4 yung mga anak? Paano kung 100 nga lang ibinay? Edi syempre walang pampuhunan, di ba? Yung mga ganon, maraming konsiderasyon. Pero it's not the end of the line, it's not the end of the game. Kailangan yung mag-usap. Tama. Siguro, yan, nakalimutan ko yung sabihin ko. Kasi Alam mo nga na, Friday, pag gandong Friday, malabnaw na talaga yung utak. Sa akin, pag-usapan nyo lang lagi yung problema ng pamilya. Siguro, yung mister mo, no, alamin mo kung ano ba yung nangyayari doon. Kasi yung 'di ba narinig niya lang yung 30 putahe na libre. Baka naman kasi dumidiskarte, pumaparaan yung mister. Nagpapalakas. May mga ganun na hindi natin alam. Na hindi lang nakwento sa iyo ng asawa mo. Pero ang nakarating sa iyo, grabe, nanlilibre yung asawa mo sa amin sa opisina. Correct. Or ang hindi mo alam,
May utang ka siya kasi dun sa isa. Ito na yung paraan niya para Ang mga ganun eh. Oo. Marites, Marisol, Marichu, Diba? in the house. Kumbaga sinasabi natin, maaari kasing meron tayong kwento na hindi alam. 'Di ba? Kasi ang nakarating lang sa atin kwento galing sa office mate. So usisahin mo lahat And 'yon. Baka may dagdag bawas, alam mo naman kapag kakwento. Correct ka. Yun lang din. Halim- Ano tayo nang nagpapaka-ideal kami na parang let's not end it. Total, mahal mo pa naman din. Ang sabi mo, nanghihinayang ka, nagtatalo. Nagtatalo lang naman ang puso't isipan ng isang tao kapag kamahal niya pa eh. Kasi pag hindi niya na mahal, pag puro na dire or puro na hatred yung meron, it's not a difficult decision to make eh. Correct. Parang matik na yun, iiwan na kita kasi wala na ako nararamdaman talaga para sa'yo. Di ba sabi nga nila sa buhay mag-asawa daw, iwasan mo yung magbuntun ka lagi ng sisi sa partner mo. Di ba? Kung meron kang hindi nakita maganda sa kanya, pag-usapan yung dalawa, paano aayusin at hindi mo ipagdidiinan yung mali niya. Di ba? Well, pero depende sa mali, partner ha. Kung yung mali katulad dun sa last part na may paglasing tapos may pagkalimot, ididiin ko talaga. Isipin mo, gutom na gutom kami, gabi na hindi ka pa dumadating, malaman-laman namin, lasing ka sa tita mo. Tatalakan talaga kita. Oo, pwede din naman yun. Di ba? Pero ako kasi naniniwala ako na ang isang tao... Mag-asawa ka muna, partner. Oo. Saka tayo mag-usap ulit. Oo. Hindi, naniniwala ako na talaga pwede mong kausapin na maayos ang isang tao. Kailangan mag-communicate kayo. Di ba? Kasi pag dinidikdik mo talaga ang isang tao sa pagkakamali niya, minsan nagkakaroon tayo ng defense mechanism eh. Di ba na parang ipagtanggol, that's human instinct na kahit Sasalag. oo, totoo yun. Kunyari batuhin kita ngayon ng cellphone. 'Di ba? Ang tendency mo isaluhin or salagin. Ay, hindi. LGTV ka agad. Hindi mo, ganun hindi ba? Kasi ganun yun eh. Depends. Kahit sino pa yan, hindi mo, pag binato ka ng cellphone, hindi mo ibabalandra yung mukha mo. Kasi that's human instinct. Oo, Ilag ka or may babato ka rin. yes. Ganun din sa mga, sa pag-uusap pa. Kapag inunahan mo yan ng, umuwi ka na naman ng lasing, di ba? Tapos babatuhin mo ng kung ano-ano mga hindi magagandang salita. Tendency is, protektahan niya din yung sarili niya. Hanggang sa hindi na kayo magkasundo. Basta dapat mag-communicate kayo. Yes, Kasi importante yun Hindi ha. pa ending. Hindi pa Correct, ending. Ganon. Mag-communicate kayo. Kasi di ba lagi naman naming sinasabi, magnify the strength and not the weakness. May mga weaknesses talaga kasi lagi mo tatandaan, ikaw din mismo may pagkukulang ka. So, at minsan yung mga pagkukulang mo, minsan tinitiis niya na lang din, hindi siya nagsasalita, yung mga ganon. But, you know, it's different per situation, per couple, per family unit. Yung mga pagsasabi namin, mga ideal world lang ite, di ba? Baka mamaya sabihin na naman ng mga iba, ano ang tawag dyan? Ano may sinabi dati? Ano yung positive, false positive? Ano ba yun? Ano yung third partner? Yung nakalimutan ko. Positive. COVID positive. HIV positive. Positive sa dengue. Positive sa sa pregnancy test. May term na ginamit sa atin before eh. Something about yung trying to avoid. Ayun. Basta trying to avoid yung emotional stress by putting a positive mindset. Merong saktong word doon eh. May ganun din eh, na parang, yun kasi partner yung parang, natandaan ko, may nag-call sa atin regarding that eh. Ang hirap kasi English, hirap na itawid itong gusto ko sabihin. Na something like, sometimes we avoid the emotional stress and change it into positive kasi pinipilit natin. Pero sa totoo lang, it's emotionally disturbing. Okay. Parang ganon. Tas may term sila doon. Something positive. Nakalimutan ko na. Hindi false positive eh. Basta parang ganon na natandaan mo yun? Na may point din yun ha. May point din yun. Kumbaga parang kami ang sinasabi namin, ideally, ito sana. Pero also listening to the side of those emotionally battered and disturbed. Kailangan mo ring tanggapin na hindi pwedeng i-positive mo yan. Kung emotionally, na siya, disturbing. Yun yung sinasabi ng iba nating tambalanista na pinagdadaanan talaga nila emotional stress. Huwag mong ipilit sa kanya na maging positive siya about it. Yun yung parang toxic ganun. positivity. Ayun, toxic positivity. Ganun. Mga ganun. Oo, so baka sabihan yung kami ng toxic positivity. Di go. Okay lang din. Kasi gets namin yun eh. May nag-call out sa akin yan
naiintindihan ko talaga, partner. Nung una hindi ko naiintindihan kasi feeling ko- pinaandaran niya ako ng English eh. Tinoxic niya tas positivity eh. Walang ganun. Pwede naman toxic lang, magkaiwalay. Kaya pwedeng positivity Correct. lang. Wag ganun. Nahihirapan ako i-spell. Pag pinagsama mo, medyo mahirap na siyang intindihin. Nahihilo ko. Ulitin ko lang po. At 42, migraine na. Intindihin, guys. So, diba? So, Totoo. yung toxic positivity. Kumbaga, parang ang sinasabi namin dito, ideally, ito yung pwede. Pero kung hindi na rin kaya at kailangan mo harapin that there is an emotional damage that is happening, then i-accept mo din yun. Yung sinasabi namin, yung mga hindi din naman kaya namin gawin sa tunay na buhay. Oo, di ba? Very ideal. Very Correct, ideal. correct. Sana ito yung gawin. Oh, pero kung kaya mong gawin, i-apply sa hindi? pang-araw-araw mong pamumuhay, then why not? Why not? Di Di ba? perfect kayo, di kayo na. Oo. Couples, biglang couple of the year. Award goes to. Sa inyo na yan, di ba? Correct. Ganun. Pero sa nakikita namin, it's repairable. Pwede pa yan. Mag-usap lamang kayong mag-asawa. Di ba? Ang daming ganyan nakakaranas yung hindi nagsusustento. Di ba? Nakakalimutan magsustento. May bisyo yung asawa. Pero okay na sila ngayon. Oo, naayos naman yung problema nila. Kakaburakay lang nila. Oo, di ba? Specific. Kakaburakay lang. Nakakainis na kakaburakay lang. Bumili nga sila ng rash guard sa MOA eh. Sa MOA. Small, medium, tsaka large para sa mga Oo, twinning nga. May kickboard pa nga. Oo. Goggles, complete. Pero dati hindi nagsusustento yung Oo, asawa. dati nag-aaway. Oo. Nagbabato ng kutsara at tsakotsilyo. Huwag ka, bukas may plano mag-samgyup sa Silang Cavite. Specific! Because the only Things constant change. thing in this world is Yes. change. Yun lang din Aalis yun, ka din sa Kapiso. problemang yan soon. Oo, sa Mm. true, isang malaking check. Wala pong permanente sa mundong ito. O siya, mamaya na po yung ating fan scan kasi naubos na po yung ating oras or ituloy po natin sa ating Facebook Live. Yes, Meanwhile yes. po dito po sa radio, thank you very much for tuning in. Salamat po, sinamahan niyo po kami buong linggo. God willing, magsama-sama tayong muli sa Lunes. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Papaalala! Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!